What up guys? It's Motochi. So punta tayong kasa. Tayo ay magpapalagay ng crash guard, handle guard, tapos laser gun na ilaw, tapos palit na rin tayo ng tawag dito horn, yung busina natin. So naka PIAA na horn ang ipapakabit natin. So wish ko lang walang issue yung mga na order natin, kasi hindi bio yung amount ng mga na-order natin guys. Medyo napagastos tayo ng isang bagsakan. So tara, let's see. Hindi maka-join. So ayun, sana walang masyadong pila, no? At sana kabubukas lang nila, kasi today is Sunday. Time check is 8:40 ng umaga. Sa pagkaalam ko kasi ang kasa is nagbubukas starting 8 AM, and hopefully walang at this time wala pang masyadong nakapila. So like I've said last time sa mga previous vlog ko, tayo ay nagpe-prepare for a long ride going to Tablas, Romblon, and I hope this installation going well, and hoping na hindi tayo magkaroon ng aberya after the installation, kasi sometimes if yung installation hindi maayos yung pagkalagay, or merong problema dun sa nabidding item, let's say yung mga wiring, switch, there's a time na minsan nasusunog. So I'm really hoping na hindi natin nasapitin yung mga ganun, no? Medyo ang hirap lang dalhin na itong binili kong crash guard, kasi laki. Full gear crash guard, full body gear crash guard yung binili ko. Sana maging sukat. Kung hindi, kailangan magkaroon ng alteration sa mga screw yan. Pero hopefully maging okay naman, gawa ng paraan ng kasa, especially Jess is medyo marunong sa marunong siya sa pag-install ng mga accessories sa motor. Ang iisip ko lang sa ngayon actually yung battery natin, kasi this is a stock battery. Mga nakapila na ata. Install dito. Oo, may mga accessories akong ibabakabit sa kabila. Busina tsaka ilaw. May switch siya eh. Ewan ko kung okay yung switch niya.
Dami sigurong babaklasin dyan, oh. Alright, so ayan, nakakabit na natin yung ating mga accessories. Mamaya na lang, update ko kayo later. Okay, ayun mga pre. So, fully set up na tayo. ADV 160 crash guard, ammo box, laser gun. Then, guard, handle guard. All set. And low beam ni ammo box. Kaya natin yung high beam. High beam. Okay. Alright, let's go home. We are all set. Parang luwag. Ito, boss. Anong LED mo? ER? Sakit. Pwede sabay ang high beam tsaka low beam? Ano lang yan, boss? Patik ko eh. Patik. Walang low, walang high. Stock lang mismo na ano? Pero maganda yan kasi. Nakasabay na. Walang yan. Tapos, ano naman yan, boss? Yan, patik yung paksan. Meron na ano yan, oh. Wala pang... May blinker. Kaya nga eh. Sumasabay. Ayos na. Okay. Sige, boss. Thank you. Okay, so all set tayo mga pre. So crash guard, handle guard, PIAA na busina, tapos ammo box na laser gun. So ang ano lang pala na ito, disadvantage ng anong tawag dito, ng laser gun na ammo box is wala siyang sabay na low beam, high beam. So low, yellow, and then white yung high beam, yung white. So for now hindi ko pa siya ma-appreciate, no, yung ilaw dahil syempre maliwanag pa. So titest ko ito mamaya sa gabi, mas makita natin kung gaano siya kaliwanag.
sa crash guard natin. Yun nga lang, medyo syempre dadagdag yung bigat ni crash guard, pero okay lang for ano na rin yan, safety, para if ever matumba, goods pa rin ang kanyang body, no? Ang kinuha nating crash guard, so nabili ko siya sa Lazada, nasa 1.4 kapag full body armor na crash guard. Kapag half ano naman siya, half gear na crash guard, nasa parang 800 or 900, mga ganun. Pero dalawa na yun. So yung 1.4, ito dalawa na siya, isang set na siya. So performance wise, okay din naman yung pagka-wiring niya, malinis gumawa yung nagkabit na ito. So goods na goods. So magkano nga ba yung nagastos ko, ano? Yun yung tanong, magkano yung nagastos. Actually napagastos ako sa setup. Kasi yung PIAA na tawag dito na busina, nasa 400 plus, mga 450 siguro. Tapos itong handle guard, mga nasa parang 200 something pagkabili ko. Ay hindi, 300. 300 siya. And then sa crash guard, 1.4. Tapos yung MO Fox natin 1019 or 1020, mga ganun. Dalawa na rin siya. Tapos may free ano siya, may free siyang switch. Kaya lang ang pangit kasi ng libreng switch. Kaya bumili ako ng itong domino na domino switch. So habang kinakabit, na-rekta ko na siya. Kinakabit ko na rin. Pucho-pucho kasi yung libre niyang switch. So sa domino switch, magkano ba ito? Parang nasa ata yung domino switch ko, 150. Hindi ko matandaan guys, pero around 100 something siya. Tapos ayun, wiring, bumili ako ng wiring 6 meters. Ayun, 30 pesos per 1 meter. So relay din pala, bumili akong relay, dalawang relay. Ang isang relay is 150. So total sa other accessories, yung dalawang relay, domino switch, wire, as tornilyo. Yung tornilyo kasi na libre dito sa crash guard, hindi stainless. So bumili pa ako ng stainless. So total ng other accessories, syempre may pa ako, electrical tape, nasa 700 plus yung other accessories. Electrical tape, domino switch, 6 meters na wire, tapos dalawang relay. Ngayon, tapos 6 pieces na na tornilyo para dito sa crash guard. So 700. Tapos labor inabot nasa 750 ang labor. Total lahat na 'yon, kasama na yun sa lahat ng pakabit installation. So ayun. So testing natin yung guys, busina, para marinig nyo rin.
So yun yung busina niya, malakas. At yung ilaw, malakas din siya, pero mas ma-appreciate ko siya ng gabi, no? So that's it for today, guys. See you on the next video. This is Moto Chi. Peace out.